Ito si Ditha mula Balamban, Cebu. Ang pinakabagong ninang sa cute na cute niyang inaanak na si Baby Rene Boy. Ang picture ng magninang, pati na ng mga magulang, ipinost niya online. Pero teka, hindi raw para magbahagi ng memories ha, kundi para manawagan at hanapin ang mga nasa larawan. Ang kumpare, kumare at inaanak niya kasi, hindi niya raw personal na kilala. Bakit naman kaya naging instant ninang siya sa batang hindi niya kilala? Ang mabuti pa, binyagan na natin ang kwento sa likod ng mga viral photo. Nangyari po ang binyagan noong March 17, 2024, araw ng linggo. Sakto rin po sa araw na iyon, binyag ng pamangkin ko. Kung tutuusin, hindi na nga raw dapat sasama sa simbahan si Ditha. So wala po akong plano pumunta sa simbahan kasi busy ako sa pag-prepare ng pagkain dito sa bahay. Kaya naisip ko na wala silang cellphone, kaya pumunta ako agad sa simbahan kasi para makapapicture ako sa kanila. Pero ang nakuhanan niya ng picture sa simbahan, hindi lang ang pamangkin niya, kundi ang isa pang batang kasabay na bininyagan na ang tanging kasama ang kanyang pamilya. Walang ninong at ninang at wala ni isang bisita. Sa araw na po iyon, talagang naawa po kami sa bata na si Baby Rene Boy. Dahil kahit isang sponsor man lang, walang dumating. Nang masaksihan nito ni Ditha, hindi siya nagdalawang isip na ipresenta ang sarili para maging ninang sa bata na nakilalang si Rene Boy. Kami na lang ng ate ko ang nagbo-volunteer. Tradisyon na ng mga Pilipino ang magbigay ng pakimkim o ang regalong salapi na ibinibigay ng ninong at ninang sa bagong binyag. Pero para sa mga magulang ni Baby Rene Boy na sina Randy at Arlene, ayos lang daw kung walang pakimkim. Dahil ang tanging hangad nila, ang presensya ng kanilang ninong at ninang. Ang kinimkim kasi nilang takot, hindi matuloy ang binyag kung ang mga inaasahang saksi rito hindi makakadalo. Ang pamilya sa viral post, nahanap ng good news sa Toledo City, Cebu. Pangangahoy ang trabaho ni Randy, habang ang kanyang may bahay na si Arlene ang nag-aalaga sa 5 nilang anak. Simple lang daw ang buhay ng pamilya. At sa binyag ng bunso nilang si Baby Rene Boy, 2 lang ang kanilang inibitang ninong. Katong gimbitan ako atong amigo kauban ko sa trabaho. Karon kay wa mo tunga, kay naay trabaho. Kaya nadismaya ang mag-asawa nang ang inaasahang dadalawang bisita hindi nakapunta. Problema ko ato kay wa man sila god. Panay raw ang dasal nila na sana makahabol man lang ang mga bisita. Kapag kasi walang ninong o ninang na pipirma bilang sponsor, posibleng hindi matuloy ang binyag ni Rene Boy. In principle, kailangan talaga. Kasama yan sa pananampalatayang Katolika na yung merong mga ninong at ninang na tutulong sa mga magulang. Nasa Ginoo na tubang ako sa Ginoo niya. Nato di mo dayon akong anak. Kinalang ito mangita yung miglaing si sponsor ato. Kaya laking gulat ng mag-asawa nang mayroong magpresentang maging ninang on the spot sa loob mismo ng simbahan. Answered prayer, ika nga. Ngayon ako salamat sa sila sa pamilya kong anak. Ngayon ako salamat sa Ginoo. Nasa sila punso, dayon akong anak, papunyag. In cases na hindi sumipot, which is very rare, usually meron namang sasama, di ba, ng mga kamag-anak. Ano? Or halimbawa, kung may kasamang binyagan at merong willing doon na mag-volunteer, that would take the place. Akalan ka na eh. Kaya naman para magbigay ng good news, Oh, noodles, Pilipon. at sa tulong na rin ng post niya online, Ayo, maing hapon. Asa ding balay ni Kuya Randy o Ate Arlene? si Ninang Ditha natukoy ang tirahan ng kanyang inaanak. Ayo, maing hapon, Kuya. Hapon sa ma'am. Eto, at magdadala pa siya ng regalo. Ay, Baby Rene Boy. Hoy, among inaanak. Ang magninang na Ditha at Baby Rene Boy muli nang nagkita. Lulubusin na raw ni Ditha ang panahong kasama si Baby Rene Boy. Nakatakda na raw kasi siyang manirahan sa Japan kasama ang Hapon na asawa.
Sa ngayon po, wala pa pong expected date pero inaasahan ko ngayong pong taon marirelease yung visa ko. Pero don't worry, pangako niya naman daw sa inaanak, mag-keep in touch. Makakaasa raw silang gagampanan pa rin niya ang tungkulin bilang ninang. Maayong hapon, kuya, gate. Nakoy, ihatag niyo frame. Pero ang isa raw talaga sa sinadya ni Ditha rito, ang ibigay ang mga printed copy ng mga litratong kinuha niya nung binyag. Wala kasing telepono o camera ang mag-asawa, kaya ang camera phone ni Ditha ang nag-capture ng memorable occasion sa buhay ng bunso nila. Patunay lang na kahit ang simpleng hangarin na maging mabuti, malaking bagay sa mga taong matutulungan ito. Itong kwento ng isang mabait na ninang, magsisilbing ehemplo sa kanyang inaanak. Nakuna ng CCTV, isang batang babae ang sinusundan ng lalaki at ang tumulong sa kanya, ang tinderang ni hindi niya kilala.